Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ang maririnig niyong kwento ay galing sa tagapakinig natin na pangalanan nating Jesus. Patungkol sa isang pangyayari na dating naganap sa isang pamilya sa kanilang lugar sa Kandihay, Bohol. Nangyari ito, dekada 80. Itong mga personalidad na mababanggit ay mga pinangalanan lamang natin. Si Jesus ay nanghingi ng pahintulot kung ayos lamang bang ibahagi ang kwento doon sa mga personalidad na yon. Pumayag pero yun na nga, itago na lamang natin ang kanilang katanyagan. Lubang masela ng kwento at talagang malaki ang posibilidad na mabati ang kanilang reputasyon kung makilala sila ng ibang tao. Itong nasabing pamilya ay may 6 na miyembro. Si Nanay Tina, Tatay Dado, at ang mga anak nilang sina Simon, Arthur, Maisel at Marina. Si Simon ang panganay. Siya yung pinakasentro ng kwentong ito. Gawa nang siya ang nakatuklas ng lahat kung bakit nga ba nagkaroon ng nakakawindang, nakakatakot at parang bangungot na karanasan ang pamilya. Nasa liblib sila ng Kandihay nakatira. Dati naman silang malapit sa dagat. Kaso may nangyari at ang payo ng isang albularyo ay lumayo daw sa tinitirahan nun. Ito kasing pinakabunso ay laging nagkakasakit. At dahil nga sa kakapusan sa manghihilot lamang ang kaya ng pamilya. Isang hamak na mananagat itong si Tatay Dado. Tumutulong ang mga anak nito. Kung minsan ay nanglilimas ng mga kinasono kabibe, talaba at alimango sa pagatpatan. Simula noong nagpabalik-balik ang lagnat ni Marina, yung pinakabunso, naipasuri ito sa albularyo. At ayon sa pagtatawas, naingkanto umano ito sa pagatpatan. Inobserbahan, ginawan ng paraan pero hindi daw naalis ang bati nun. Kaya nakapagdesisyon itong manggagamot na si Mang Tarko na lumayo sila malapit sa dagat. Ayon, nagpabukid ang pamilya na siya namang mas lalong nagpahirap sa kanilang sitwasyon. Gawa ng malayo na sa ikinabubuhay nila noon. May lupain na maliit si Tatay Dado sa liblib banda. Napakahirap ng orientation ng lupa. Rolling hills kasi tapos mabato pa. Ito ang tinirikan nila ng barong-barong. Isang palapag na nakaangat yon sa lupa ang sahig. Napakaliit na bahay. Kwadrado, tapos nagsisiksikan sila sa loob nun. Ang abuhan ay nasa lupa. Dagdag hirap pa gawa ng malayo sa tubig. Nasa pinakababa at hindi pa malinis nun. Bukal kasi ito, pero may mga nag-aalaga naman ng baboy sa may itaas banda. Kung kaya posibleng may mikrobyo yun. Yun na rin ang kapitbahay nila. Piggery tapos may nakatoka ng mga katiwala. 2, puro babae. Nasa 16 ng edad ni Simon. Magkakasunod sila tapos itong pinakabunso ay nasa 8 taong gulang. Isang gabi umano, doon natulog sa silong si Simon. Gumawa ito ng duyan doon. Hindi kasi ito nakakatulog ng maayos sa may bandang itaas. Tulog na ang pamilya. Siya na lamang ang nag-aantay na antukin. Hanggang sa nakarinig umano siya ng parang tunog tuko. Tunog ng malaking butike. Takang-taka si Simon gawa ng kagagawa pa lamang ng bahay. Papanong may malaking tuko nun. Napakaingay pa nito na para bang nasa gilid lamang umano ng kanyang tenga ang huni. Kung kaya naman bumaba si Simon sa duyan. Sinisipat ang silong. Yamot na yamot ito buhat ng naroroon pa rin ang tinig na yon. Hanggang sa humina umano
Tapos nagiging tunog na parang pusa na. Yun bang naghahalo ang tunog tuko at pusa nun? Umi-echo pa ito. Pakiwari ni Simon ay nasa itaas ng lupain. Kumuha ito ng bato. Hinagisan niya yon pero hindi nawawala ang huni. Nagsindi ng lukay ng niyog itong si Simon. Sulo. Tinungo niya ang itaas banda. Hanggang sa nakaamoy umano siya ng napakabaho na parang dumi. Hindi naman amoy dumi ng baboy buhat ng may distansya din yung pigiri ng konti. Nagpatuloy siya sa pagsuri sa lugar. Umaabot ang amag doon sa kakahuyan sa itaas. May nakita si Simon na tao. Nakatungtong ito sa putol na puno ng niyog. Tinawag niya yon, binati pero hindi daw nagsasalita. Lumapit si Simon pero bigla naman umanong sumigaw itong si Marina. Umatungal yun na animoy sobrang nasaktan. Kaya naman bumaba na lamang si Simon. Hindi niya na pinagtuunan ng pansin yung nakita niya. Pagkabungad naman ng binata doon sa pinto, sumusuka umano ng dugo itong si Marina. Natataranta mga magulang. Ubo, sabay suka ng dugo yon. Hindi naman marami pero nakakawindang umano yon. Dali-daling dinala sa malapit na pagamutan si Marina. May klinika doon pero ang problema, nakasara ito sa gabi. Nakakaawa ang pamilya. Buhat-buhat ni Tatay Dado itong si Marina at nanghihingi ng tulong sa mga tao. May mabuting loob na lumapit. Nagtanong sa kung anong problema. Nung masilayan ang kalagayan ni Marina, ay dali-daling kinarga ito sa sasakyan at dinala sa mismong sentro ng Kandihay. Ang kasama noon ay si Nanay Tina. Bumalik sa loob si Tatay Dado kasama si Simon. Etong mga kapatid niyang iba, mugto ang mga mata, tapos parang hindi napapalagay. Sabi naman ng padre di pamilya ay may tumulong at dinala sa ospital kung kaya naman napanatag na itong dalawa pang kapatid ni Simon. Kinabukasan ng umaga, buong pagtataka nila noon gawa ng umuwi itong si Nanay Tina, Marina at kasama yung tumulong sa kanila. Masigla tingnan si Marina. Parang kagigising lamang nito. Nagtanong kagad si Tatay Dado sa kung bakit umuwi kagad samantalang parang nasa delikadong kalagayan si Marina noon. Nagpaliwanag yung lalaking tumulong. Wala naman umanong problema sa katawan. Walang sakit sa baga at walang mga posibleng dahilan kung bakit sumuka ng dugo. Ayon pa nga sa doktor, hindi daw dugo. Bagkus ay suka lamang yun talaga at baka nalamigan lamang umano ang tiyan. Umuwi ang lalaki pagkatapos nun. Etong si Marina maayos talaga tingnan. Napapakamot na lamang ng ulo si Simon. Sobrang nabahala sila noon pero wala palang sakit. Hindi naman pwedeng nagsisinungaling ang doktor. Siyensya na kasi umano yon. Bagamat naroroon ng pagtataka pero kahit papano'y gumaan ang loob nila. Si Tatay Dado ay tumuloy na lang sa araw-araw na nakagawian nito. Yung pananagat. May bangka at may lambat na nasa tabi lamang ng dagat nun. Doon banda sa lugar kung saan sila nakatira dati. Pagsapit ng gabi, matagal umuwi si Tatay Dado. Inaantay yun ni Simon gawa ng magkikilaw siya ng huli nito. Yun kasi daw ang paborito niya dati, kilawing isda. Nasa silong siya ng bahay. Ang Nanay Tina at mga kapatid, gising pa. Inihahanda kasi nila yung mga lumang uniforme noon para sa paparating na pasukan. Tinatahi, pinagtatiyagaan dahil nga sa hirap ng buhay. Ito ngang si Simon hanggang second year lang eh. Pinili niyang tumulong na lamang sa pamilya at nang mairaos sa mga kapatid. Minsan ay kasama siya ng kanyang tatay sa pananagat. Pero sa mga puntong yon, pinapaobserbahan ni Tatay Dado itong si Marina kung kaya nanatili sa bahay. Ito na naman, narinig niya ang tunog tuko. Sa mga puntong ito ay pinapakiramdaman niya lang. Hindi niya hinahanap. Pero nakakairitaw mano. Nagtanong si Tatay Dado kung bakit umuwi itong si Marina. Sabi ng padre di pamilya ay may tumulong at dinala sa ospital kung kaya naman napanatag na itong dalawa pang kapatid ni Simon.
Malakas at gaya ng kagabi. Parang nasa gilid lamang ng kanyang tenga. Nagtanong pa siya sa mga tao na nasa itaas ng bahay kung naririnig ba nila ang naririnig niya noon. Dagdag pa ng binata. Tunog tuko daw. Pero sabat naman ng kapatid na si Arthur. Wala naman umano. Meron eh. Ang lakas nga eh. Wika ni Simon. Pero wala nang sumagot sa kanya. Takang-taka ang binata. Bakit hindi naririnig ng mga kasama niya? Samantalang pagkalakas-lakas talaga noon. Hanggang sa humina at yun ulit ang narinig niya. Naging tunog pusa na. Hindi na siya nagsindi ng sulo. Pinuntahan niya na lamang ang itaas banda. May kukonting liwanag naman kahit papano gawa ng may buwan daw noon. Hindi naman perpekto pero nakakapagbigay ng katiting na liwanag. Kumbaga, lupa lamang ang nasisilayan ni Simon. Ito kasi ang umaamag noon. Nang makarating siya sa may itaas ay naroroon pa rin ang tinig. Tapos itong amoy na mabaho, naroroon din. Hinahanap niya kung saan talaga banda. Hanggang sa magawi siya doon sa putol na puno ng niyog. Sinipat niyang maigi kahit pa madilim. Walang kung ano doon. Naalala niya yung tao kagabi. Sa mismong lugar niya kasi ito nakita. Hanggang sa nawala yung mabahong samyo. Pero napalitan umano yun ng kakaibang presensya. Ayon sa sender, batay sa narinig niya sa kwento ng pamilya ay napakahirap daw huminga. Yung tipong naiipit daw ang dibdib ni Simon. Kasabay naman ito ang kakaibang init na waribay singaw ng lupa dahil sa may paparating na ulan. Ilang mga sandali lang, may nakitang imahe ng tao si Simon. Nasa kiliran niya ito. Nakatayo lang at nakaharap sa kanya. Hindi niya naman makita ang mukha gawa ng madilim kaya naman nagtanong siya sa kung sino ito at anong ginagawa sa lugar. Humahagikik umano ng tawa ang tao at bigla siyang sinakal nun. Napakadiin umano ng pagkakasakal nito kaya naman nasaktan si Simon. Nagkukumawala daw siya noon pero hinatak siya patungo sa may itaas. Natumba si Simon buwat nang nawalan ito ng balanse. Pero hindi naman siya pinapakawalan ng tao. Hanggang sa naluwagan ng pakasakal sa kanya kung kaya dito na nakasigaw si Simon. Sigaw siya ng sigaw hanggang sa may liwanag umano na mula doon sa babuyan. Flashlight yon at tinamaan ng liwanag ang tao. Dito na nakita ni Simon ang itsura. Napakapangit at talagang parang halimaw. May mahabang buhok na nakatabon sa kaliwang pisngi. Maitim ang balat at parang walang mata. Dahil purong itim lamang ang mga yon. Mabilis na lumayo ito. Naglaho nang makarating sa may kakahuyan. May lumapit kay Simon. Isa sa mga katiwala doon sa babuyan. Dala nito ang flashlight at nagtanong sa kung anong nangyari. Kung sino umano yung nakaitim kanina. Hindi naman nakapagsalita si Simon. Hindi pa buo sa kanyang diwa ang lahat nun. Nabalot umano siya ng kilabot. Nung tanungin siya ulit ay dito na mautal-utal na nagwi ka ng parang halimaw. Sinakal ako eh. Hinablot siya nitong babae. Medyo may edad na yon tapos dinala siya sa bahay. Bali ito yung puslita na mga katiwala sa pigiri na yon. Gawa sa semento. Sapat lang sa laki at may papag ito sa gilid na lagay naman ng mga feeds. Bumungad ang isa pang babae at yun naman daw ay kaedaran ni Simon. Mag-ina kasi ang nagbabantay doon sa babuyan. Pangalanan natin silang Aling Dayday at Thelma. Pinainom ng tubig si Simon. Nagtanong yung ali kung saan nakatirang binata. Ang sabi naman ni Simon ay sila daw yung bagong lipat. Yung sumakal sa'yo. Kung hindi ako nagkakamali. Aswang yon. Akala ko kung sino lang. Aswang yon, Simon. Nagtanong ito sa kung kapatid ba ni Simon yung dinala sa ospital.
Nabalitaan kasi nila yun. Tumango naman ang binata at sabi ay wala namang sakit. Nagtataka nga sila dahil sumuka ng dugo pero walang resulta sa doktor. Ayon dito kay Aling Dayday, baka inaaswang daw ang kapatid ni Simon. Mapanlin lang umano ang aswang. Lalabas lamang umano na walang sakit kahit meron naman. Para umano itong mangkukulam. Maiging ipagbigay alam ito sa mga magulang nila kasi baka maging huli ng lahat nun. Umuwi si Simon. Hindi daw siya dumaan sa may likod. Bumaba muna ito sa lugar sa kapalang umakyat patungo sa kanilang bahay. Saktong kakarating lamang din ang tatay ni Simon. Nakita niyang nasa bandang tapat ito ng pintuan at parang balisa. Pagkasilip naman ni Simon, itong si Marina. Nanginginig ang katawan. Nakakumot at may basang tela sa noo. Nilalagnat. Mataas na lagnat. Kinukumbulsyon. Sinabi ni Simon sa kanyang tatay na inaaswang si Marina. Nung unay ayaw pa siyang paniwalaan. Hindi umano totoo ang mga aswang. Papanong aaswangin daw sila noon ay kakalipat pa nga lang. Pero pinakita ni Simon ang kanyang leeg. May pasanon. Sinabi ng binata na sinakal siya ng nilalang sa may itaas banda. Kung hindi lang dahil sa katiwala doon sa may babuyan, malamang ay patay na si Simon. Kumuha umano ng itak itong si Tatay Dado. Pinuntahan ang lugar. Habang nangyayari naman ito ay nakasunod si Simon. Tinuro niya pa kung saan unang nakita ang nilalang. Doon sa putol na puno ng niyog. Tapos sa una naman siya sinakal. Nagkahawi-hawi daw talaga mga damo. Bakas pa sa lugar ang pagkaladkad kay Simon paakyat dun sa may kakahuyan. Mura ng mura si Tatay Dado. Galing daw sila sa isang problema tapos nung lumipat, ganun pa rin. Pinuntahan yung albularyo. Madaling araw na nang makabalik. Kasama nun si Mang Tarko. Kaagad sinuri si Marina at kinumpirma nito na inaaswang nga. Dagdag ng albularyo. Baka ito ang dahilan kung bakit nagpabalik-balik ang sakit ni Marina. Nagkamali siya ng pagkilatis sa kinalabasan sa pagtatawas. Engkanto kasi ang unang duda nito pero ngayon, aswang kahit hindi pa itawas. Ginamot si Marina pero pagsilang ng araw, nanghina umano ito ng nanghina. Akala nga nila'y mamamatay na. Ang lalim na ng paghinga nito. May mga ipinainom si Mang Tarko. Katas ng diniktik na luya. Bawang at isang basong tubig na may kalamansi. Doon pa humupa ang lagnat nito. Hindi umuwi ang albularyo. Pinag-aralan niyang lugar. Ultimo doon sa itaas ng burol. Sinuri niya. May alam ang albularyo sa mga palatandaan. Yung tinatawag nilang bakas. May bakas daw sa lugar at sariwa. Hindi din gaano karami. Isang indikasyon na sinusundan si Marina noon. Pagsapit ng gabi, itong si Marina ay biglang bumangon sa hinihigaan at tumakbo palabas ng bahay. Nagkagulo silang lahat. Napakabilis umanong naglaho. Itong si Simon ay hinabol pero hindi naabutan. Humingi sila ng tulong doon sa mga katiwala sa babuyan. Gawa ng yun lang naman ang may flashlight. Hinanap nila buong gabi si Marina. Pero wala talaga. Nakarating na sa ibang residente ang nangyari. Nagkusang tumulong ang mga ito. Pero kahit pa man anong hanap ay wala talagang Marina na natagpuan nun. Sabi ni Mang Tarko, baka kinuha daw ito ng aswang. Kung kaya naman nag-iyakan ng pamilya. Hindi magkamayaw sa kakasigaw ang Nanay Tina, maging ang dalawa pang kapatid ni Simon. May dumating na 2 pulis nun. Tumulong ang mga ito. Nabulabog talaga umano ng husto ang lugar. Inabot ng umaga, hindi pa rin nila natagpuan si Marina.
Nakakaawa ang pamilya. Walang tigil sa pag-iyak. Animoy iniisip na nila noon na patay na si Marina. Sunod-sunod na araw nang hinahanap ito pero walang napala. Sinisisi nga noon ni Tatay Dado itong albularyo gawa ng mali sa pagkilatis. Pero ayon sa matanda, mali man siya pero ganun talaga. May mga pagkakataon na napakahirap lutasin ng isang problema. Kaya nga siya nagkusa gawa ng kinakain din siya ng konsensya noon. Isang buwan ang lumipas pero wala talaga. Nagtirik na nga lang ng kandila itong si Nanay Tina sa likod ng bahay, maging doon sa putol na puno pero wala eh. Hindi na umuwi kaya baka patay na ito. Dahil sa pangyayaring yun ay malaki ang epekto sa pamilya. Ultimo ng pag-aaral ay naudlot. Hindi na kapag-enroll itong mga kapatid ni Simon. Hindi na pagtuunan ng pansin. Pagkos lahat doon na lang sa pagkawala ni Marina. Sabi daw ni Simon, kung sino pa ang may mahirap na kalagayan, yun pan talaga ang tinutukso ng panahon. Bakit daw ang pamilya pa nila? Hanggang sa isang hapon, napadalaw itong tiyo ni Simon, kapatid ng kanyang nanay. Pangalanan natin itong Tiyo Jerem. Mananagat din yon pero nasa may mabini nakatira. Nangungumusta lang tapos nagkaroon ng kuryosidad sa aswang gawa ng may mga kadaganapan din umano sa mabini. Pero hindi katulad ng nangyari sa pamilya nila Simon. Bagkus ay may aswang daw na nananalasa ng mga hayupan sa lugar nila. Maliit na aswang yon. Nang babagat pa umano kung minsan. Maraming tumugis pero napakaliksi ng aswang. Itong mga detalyeng ito ay nagbukas sa isipan nila noon na tumulong sa pagtugis. Kahit pa paano'y makaganti ang mga ito. Hinala nila ay iisang pamilya lamang yon. Tapos yung nananalasa sa mabini. Bagong aswang kaya hindi pa ganun kaingat. Kapag lumaki, malamang ay singtinik na rin umano yun ang kumuha kay Marina. Si Tatay Dado at Simon ang nagtungo. Bali pagka-uwi ng Tiyo Jerem, sumama sila at doon pumuslit sa bahay nito. Medyo angat sa buhay itong sila Tiyo Jerem umano. Ang panagatan kasi nito ay demakina, tapos malaking lambat ang karga. Gabi-gabing gumagala si Simon at Tatay Dado. Bit-bit noon ang pagnanais na makaganti at kung papalarin, uubusin umano nila ang lahat. Nabigyan naman sila ng proteksyon ni Mang Tarko, kung kaya't malalakas ang loob. San Benito daw ito at kwintas na sinukuan na may ukit na 3 piko. May mga kaganapan mga kagiliw, kabi-kabila, at may sa sentro pa mismo ng kandihay. Nagtataka nga mga mag-ama nun. Napapaisip ni Simon na baka maraming aswang. Pero ayon sa mga pagpapaliwanag ng mga nakakita, maliit umano at sobrang bilis. Magkakaparehas lahat. Kahit pa doon sa palaisdaan ganun din. Iniisip nga ng mga tao na baka unggoy na nakawala gawa ng ganun daw ito kung makagapang. Dahil sa mga kaganapang ito ay naguguluhan ng mag-ama. Wala din silang napapala kung hindi puro pagpupuyat lang. Kung kaya naman nakapagdesisyon ng padre de pamilya na umuwi na lang. Basta ayon sa kwento, mahigit sa 1 linggo ang paghahanap nilang yon bago umuwi. Ipinaubayan na lamang nilang aswang sa mga may abilidad. May mga tumutugis kasi dito na mga albularyo sa magkakaibang lugar. Tinanggap ng pamilya ang masalimuot na pangyayari nun. Dahil kung hindi sila babalik sa normal, hindi magiging maayos ang sitwasyon nila. Masakit pero may mga kapatid pa umano si Simon. Balik na sila sa dating gawi at sa pagkakataong ito. Doon sila tumira sa bahay nila sa malapit sa dagat. Nang sa ganoon ay mas maging madali ang pananagat nun. Walang mapagpipilian. Hindi nakapag-aral ang 2 pang kapatid. Sa susunod na taon na lamang itong papasok. Itong kanilang Nanay Tina ay malaki umano ang binagsak ng katawan. Para na itong matandang kuba kung titingnan. Dulot yun ng matinding pag-iisip na pinagdaanan nun. Kamuntikan pang magpakamatay pero
Naagapan kaagad at noong nasa may malapit na sila sa dagat nakatira, bumalik na rin ito sa dating bait. Magpaganon pa man ay hindi maiwasan ng mga tsismis. Sila na lamang lagi ang napag-uusapan. Pinapalusot na lamang ito sa tenga. Gawa ng gulo lang kapag pinairal ang init ng ulo. Isang araw, masama ang pakiramdam ni Tatay Dado. Sinabi itong magpapahinga muna siya sa pananagat. May naipon naman sila buhat ng hindi nga nakapag-aral sina Arthur at Maisel. Itong si Arthur ang sunod kay Simon. Nasa 14 na taong gulang. Nasa 12 taong gulang naman si Maisel. Sinabi ni Simon noon na sayang umano ang pagkakataon. Tagpilok na kasi ang buwan at maglalabasan ng mga isda nito. Yun bang paliit ng buwan noon? Dagdag ni Simon na isasama niya si Arthur nang matuto ito. At hapon sila mananagat doon. Sakto gawa ng malaki ang hunas. Low tide. At mas maraming isda sa ganito. Napapayag ang ama. Itong si Arthur ay nananabik din kasing managat. Kahit papano'y hindi lang pangsasahid at paglilimas ng mga talaba. Kabibi at alimangong alam. Ayun na nga. At pagsapit ng hapon ay pinagtulungan na ng mga kapatid noon na buhati ng mumunting bangka doon sa may hunasan. Manglalambat na sila noon. Yung lambat nila ito yung uri ng guyod-guyod. Hinihila at nasa hanggang leeg lang ang lalim ng tubig. Itong sa bandang pamato o ibaba ng lambat ay sinusuksok sa daliri sa paa. Dahan-dahang hihilahin. Popormahing pabilog at paliit ang bilog hanggang sa maipit ng mga isda nun. Mabilis namang natuto si Arthur. Kung tutuusin kasi ay napakasimple lamang ng gawaing ito. Marami silang kuha. Balanak, danggit, puskan, pusit at iba pa. Gabi na noon pero may Petromax silang dala. Nagaya na si Simon na uuwi na sila. Pero itong si Arthur ay nakulangan pa sa kuha. Sabi noon magpatuloy pa sila gawa ng hindi pa mataas ng tubig. Sinakyan na lamang ni Simon ang pagkawili ng kapatid sa pamumukot o panglalambat. Habang nangyayari ito ay may napansin si Simon na tao sa dalampasigan. Doon mismo sa may hunasan. Nakatayo at parang bata yon. Sinitsitan ito ni Simon. Pinapauwi, pero hindi umaalis. Kung kaya naman itinigil muna ang panglalambat noon ng magkapatid para ihatid ito sa kung saan nakatira. Baka kasi malunod, lalo na't umaangat ng tubig noon. Kinuha nila ang Petromax sa may bangka. Tinungo nilang direksyon ng bata. Nang makalapit na ang magkapatid ay napahinto ang mga ito. Ang nakita nila ay isang bata na katulad ni Marina. Gutay-gutay ang damit. Buhaghag ang buhok. Nakakaawa umano tingnan yung mukha niya. Lumuluha ang mga mata nito. Napaluhod si Simon. Tinawag niya si Marina. Nilapitan ito ni Arthur pero noong akma niyang yayakapin ay bigla umanong kumaripas ng takbo. Napakabilis ng takbo nito. Sa isang iglap lang ay naglaho na kaagad. Sabi ni Arthur parang hindi umano si Marina. Parang impakto. Si Marina yon. Alam ko dahil baluktot yung kaliwang kamay. Singkaw yung batang yun eh. Si Marina yun pero bakit ganun siya? Hinabol ni Simon at Arthur ito. Naabutan nila ito na nasa itaas ng puno ng pagatpat. Yung pagatpat po yung puno na matatagpuan sa tabi ng dagat, lalo na sa putikan. Nanglilisi kumano mga mata, tapos lumaki ang bibig. At dahil nga malapit sa bayang lugar na ito tapos may aso, hinabol ng aso itong si Simon at Arthur. Yung asong yun ay sinunggaban umano ng bata. Napakabilis nitong pinatay.
Tumitig sa kanila ang bata tapos sinabi pa noon na ligtas na umano ang magkapatid. Tumalikod, umalis, at hindi na nila nakita pa. Nakita mo naman siguro yun. Naging aswang si Marina, Arthur. Yun yung nanalasa sa lugar natin, di ba? Lahat ng nakasalamuhan namin ni tatay habang tinutugis yung aswang. Walang ibang bukang bibig kung hindi maliit na aswang. Siya yun. Ginawa siyang aswang nung nakita ko sa ibabaw ng lupain natin sa bukid. Hindi naman siguro, kuya. Baka iba lang. Imposibleng si Marina yon. Sigurado ako, Arthur. Panganay ako. Kilala ko yung bawat isa sa inyo. Ano mang nakita natin, atin lang muna ha. Siya siguro yung lagi kong napapansin sa dalampasigan kapag papauwi na kami ng tatay sa gabi. Buhay pa si Marina. Huwag mo munang sabihin sa mga magulang natin. Baka kung anong isipin. Anong gagawin mo, kuya? Mananagat ako sa gabi. Alam ko magpapakita yan. Kakausapin ko. Ipapagamot sa albularyo. Hindi nagsalita si Arthur. Binalikan na nila ang lambat noon. At yun na ang huling laglag nila sa lambat kasi nga umuwi na sila pagkatapos noon. Itong bahay nila ay nasa may malapit lang talaga sa sentro. Kaso nga lang ay nasa hindi matao. Napapaligiran nyo ng mga pagat-pato bakaw. May kapitbahay sila pero nakabakod ng mataas. Mayaman kasi yun. Sa kabilang banda naman ay may mga bahay din pero malayo ng konti. Karaniwang kubo na sapat lang sa pamilya nila ang laki nun. Nakaangat ng bahagya sa lupa ang saig. Iwas din yun sa baha at pagtaas ng tubig dagat. Lalo kapag masama ang panahon. Saglit lang tumambay si Simon. Umalis ito nang hindi nagpapaalam. Hinanap niya si Marina. Pinuntahan niya ang lugar kung saan dito nila huling namataan at naroroon pang asong may malaking sugat sa leeg noon. Napapailing si Simon. Napakalakas ng isang aswang. Hindi biro. Isipin niyo malaki yung aso at maliit na bata yung aswang pero nung magpagbuno walang-wala yung asong yun . Naglakad-lakad si Simon hanggang sa nakarating sa dulo. Tinatawag niya si Marina sa may bandang talahiban. Malapit na ito sa ilog. Wala siyang ilaw na dala. Hindi naman takot si Simon gawa ng alam niyang hindi daw siya sasaktan ng aswang. Hindi naman maipagkakailalan dahil iniligtas sila doon sa aso. Sa mga maliliit na sulok, sa itaas ng puno, hanggang sa nakarating na lamang sa ilog, hinanap ni Simon ang aswang pero hindi niya nakita noon. Noong nakapagdesisyon siyang umuwi ay nakarinig siya noon ng tunog tuko. Nanlaki ang mga mata ni Simon. Pamilyar sa kanya ang tinig pero hindi brusko pakinggan. Yung tipong may sa pagkamatinis. Pakiwari ng binata ay galing ito kay Marina. Alam niya na kung ano ang meron sa ganitong tinig dahil naitanong niya yun kay Mang Tarko. Galing sa isang aswang na kung tawagin. Kaskas. May magkakaibang uri ng huni. May ibon, may tunog pusa, putike, at may tunog umaagos na tubig. Kuminsan tunog lang ng kulisa pero mas malakas. Ganun ang kaskas. At batay sa impormasyon kapag malakas ay malayo pa. Pero kapag mahina na ay parang bumubulong na lamang pero umeeko. Nasa malapit na daw yon. Hindi na bago ang ganito gawa ng yun naman talagang batayan sa aswang, di ba? Kabi-kabila ang kwento at hindi na maipagkakaila sa inyo mga kagiliw. Ay na nga, naririnig noon ni Simon na mahina na parang halong pusa at umeeko. Marina, bunso, alam kong nariyan ka. Ano mang nangyari sa'yo, itanggap ko yun bilang kapatid mo. Labis kami nag-aalala sa'yo. Buhay ka pa pala. Patawarin mo ako. Panganay ako at hindi ko nagawa ng paraan para maprotektahan ka. Magpakita ka sa akin. Gusto lang kitang mayakap, pakiusap. Marina, ipapagamot kita. Wika ni Simon. Ito umanong huni mga kagiliw. Tunog putol-putol na. At napalitan niyo ng umiyak na bata.
Yung tipong sobrang lungkot, humihikbi na kung ilalarawan ay para bang nagsusumamong kaluluwa. Ganon na ganon. Kaya naman mas lalong sumakit ang damdamin ni Simon. Awang-awa siya sa kapatid nun. Patuloy ito sa pag-iiyak. Hinahanap niya ito. Hanggang sa naglaho umano yung iyak tapos nakarinig siya ng alingaskas na mga dahon. Nasa ibabaw lang pala ni Simon. Inaakala niyang nasa lupa pero nasa itaas ng puno at tingin ni Simon ay maaabot niya ito ng isang paglundag lang. Hinagilap niya pa pero hindi niya talaga natagpuan kaya naman napili niya ng umuwi noon. Habang papauwi ay kinukurot ang puso ng binata. Walang mapaglagyan ng pagkaawa kay Marina. Nang makarating sa bahay ay naroroon sa labas si Arthur. Lumapit sa kanya. At syempre alam na noon kung bakit naglaho si Simon kanina. Kaya ang bumungad ng mga kataga ay ang tanong sa kung nakita ba umano ni Simon si Marina. Sabi ni Simon narinig niya lang pero hindi niya nakita. Na umiiyak ito ng sangbitin niya at ipadinig dito ang labis na pag-aalala. Umiyak si Arthur. Ayon pa dito sabihin na lamang umano sa mga magulang para makahingi ng tulong at para hagilapin ulit yon. Pero nagalit si Simon. Ayon sa binata, nababaliw na umano si Arthur. Alam na nga nitong aswang si Marina, ipapahanap pa. Baka umano patayin yon. Basta ang tiyak lamang sa kanya noon ay nasa paligid lamang si Marina. Hindi lamang nila namamalayan ito pero nangabasid sa kanila at nangungulila. Hindi ako titigil, Arthur. Tao ang puso ni Marina. Hindi iiyak yun kung hindi niya ako naiintindihan. Tsaka tinulungan niya tayo. Iniligtas niya tayo, Arthur, doon sa aso. Ipinapangako ko na maiuwi ko si Marina ng ligtas. Kuya, naiintindihan din kita. Alam ko yung agam-agam mo na posibleng patayin pero ano ba yung pinag-iba niyan kapag naiuwi mo? Hindi kayo magtataka yung mga tao tapos kapag dito sa nagitsurang aswang, ano kayang mangyayari kay Marina kapag nalaman nila, di ba? Huwag mo muna akong pangunahan, Arthur. Siyempre, hindi ko iuwi na sa ganong estado siya. Ako lang yung magpapagamot sa kanya. Saka mo na lang sabihin sa mga magulang natin yung lahat kapag sinabi ko na. Kapag tiyak nang hindi aswang si Marina. Ang tugon ni Arthur ay si Simon na daw ang bahala. Kung kinakailangan daw ng tulong ni Simon ay handa din si Arthur noon. Total, sila lang naman dalawang nakakaalam. Kinabukasan, nag-alibay si Simon. Sabi nito ay may pupuntahan lamang. Nabati kagad ang atensyon ni Arthur. Alam niya yung gagawin ng kapatid pero hindi siya pinasama. Binalikan ni Simon yung lugar. Nakita niyang isang sulok doon mga kagiliw. Isang banda na para bang ginawang pahingahan. Nasa gitna mismo ito ng talahibaan at nagmistulang kuweba. Sa ilalim, may espasyo na wari ba'y itlugan ng manok. May kakaibang amoy dito. Mabaho. May mga buto at may maraming langgam at langaw. Sa isip ni Simon ay mga kinain ito ni Marina. Sa mahabang panahon ay doon lang pala ito nagtatago. May daanan pero malayungib din yon. Preskong presko. Napili ni Simon na antayin dito ang kapatid niya. Yun ang namamayani sa diwa ni Simon. Siguro ay naging mailap lamang si Marina. Gawa ng natakot ito sa mga taong humahabol sa kanya. Bagamat kilala sila nito pero naroroon pa rin ang pagkaasiwa gawa ng alam na ni Marina na naiiba siya kumpara sa karaniwan. Tumambay si Simon at pinag-aralan niyang maigi ang bawat lagusan. Napakarami. May maliliit at may malalaki. Pero ang hahaba nun. Maayos na maayos ang pagkatago buhat ng hindi talaga pinapasok ng mga tao ang lugar. Hindi kalayuan ang pwestong ito sa kinaroroonan ng bahay nila. At kaya doon nagtatago sa Marina gawa ng nasisalayan nitong sariling pamilya kapag naglilimas ng mga talaba at alimango. Sa may ilog na kasi yun tapos ang unahan bukana at dagat na. Maraming pagatpat dito tapos ang tutulis na mga ugat.
Inabot ng tanghali si Simon. Nabangot ang binata kaya naman tinungo niya ang ilog. Baka naririyan lamang sa may ibabaw ng mga puno pero wala. Hanggang sa naisipan niya noong magtanong kay Mang Tarko. Partikular sa mga nahawaan sa pagiging aswang. Pero hindi niya sasabihin na ang pinag-uusapan dito ay si Marina. Agad-agad nagtungo siya sa bahay ng matanda. Sa hilaga ito't malapit lang din sa dagat. Pero sa kabilang parte ng ilog. Bihira ang mga bahay. Masasabing napakapayak na nayon ng lugar. Naabutan niya si Mang Tarko na nasa bulwagan ng bahay. Inaayos ang bangka. Mananagat din kasi itong albularyong ito. Para hindi halata ay nagkunari muna siya na gumalagala lang tapos kinausap na ni Simon ang albularyo. Kinamusta. Tapos ay nagbanggit na ito ng mga malalayong paksa nun. Hanggang sa lumalim ang pag-uusap. Tapos dito na isiningit ni Simon ang mga katagang. Mang Tarko, yan bang mga aswang nakakahawa yan? Oo naman. Ang tawag dyan ay yanggaw. Ang yanggaw ay hindi alam ang ginagawa. Para sa kanila ito ang nakagawian nila. Imbang tila namulat sa sariling mundo. Sa madaling salita ay baliw. Pero kapag tumagal ay babalik na ang dating diwa nito. Pero yun naman ang pagkakataon na kapit na yung pagiging aswang. Mahirap gamutin kapag ganun. Bakit ka nakarating sa hawa ng aswang Nahawaan ka ba? Nga pala, kamusta na kayo? Eto po, ganun pa rin. Kahit itago, itanggi at iwasan yung mga nangyari, nagbabalik po rin sa isipan namin. Mang Tarko, paano ba malalaman kapag may aswang sa paligid? Di ba nabanggit ko naman na sa'yo? Ikaw pa na nagsabi sa akin sa mga huni. Ang ibig ko pong sabihin, paano matatansya yung layo? May batayan pa ba bukod sa huni? Hindi kagad nakapagsalita ang matanda. Naguguluhan ito. Iniisip daw nito noon na baka ginagambalan na naman ng aswang ang pamilya nila Simon. Linawin mo nga Simon, may problema ba? Baka inaaswang na naman kayo o hindi naman kaya nagpapatuloy kayo sa pagtugis sa aswang Hindi ho. Inaalam ko lang kasi nga Kwan, gusto ko talaga malaman kung saan banda. Di ba nga sabi mo kapag malakas yung huni nasa malapit? Pero hindi mo naman sinabi kung saan banda Pwede po bang malaman kung saan banda? May ganun po ba Mang Tarko? Tumango ang matanda. Sinabing 2 proseso umano ang alam niya. Una, ang daloy umano ng hangin. Kung saan malamig, wala doon ang nilalang. Pero kung saan mainit ng konti ay naroroon nito. Ang gagawin lang ay magpahid ng lana. Gawa ng mararamdaman talagang daloy ng hangin kahit gaano pa kahina nun. Ang ikalawa umano niyang alam ay ang dahon ng niyog. Yung kakasibol pa lamang. Kumuha daw ng isa. Tapos dalhin sa lugar na pakiramdam ay may aswang. Ito umanong dulo ng dahon ay tuturo ang direksyon ng aswang. Pero may mga sasambiting dasal. Kumbaga, parang metal detector. Ewan ko lang pero ito kasi batay talaga sa totoong pangyari. Mula sa namutawi sa bibig ng mismo mga personalidad na nakasaksi at nakaranas noon. Yun na yung pamilya ni Simon. Ganun ba Mang Tarko? Pwede bang magpaturo? Paano yung dasal? Ikaw, alam ko na yung tumatakbo sa isip mo Ang dami mong alibay. Pinapaikot mo lang Pero ito at ito talagang sadya mo, no? Naku ka, ikaw lang yung tumutugis. Delikado yung ginagawa mo, Simon. Kumakamot-kamot pa sa ulo si Simon. Tapos sinabing gusto niya lang alamin dahil baka balang araw ay makaengkwentro ulit siya ng aswang. Katulad na lamang nung nangyari na sinakal siya ng nilalang. Dito na itinuro ni Mang Tarko ang dasal. Ilang kombinasyon lamang ito para lamang sa kaalaman mga kagiliw. Sasabihin ko dito ang orasyon. Hindi ito peligro, bagkos ay pangkalahatang proteksyon. Sinabi din kasi ito ng sender at ayos lang dahil nga proteksyon yon.
Magagamit nyo rin ito. Pero kailangan nyong pagdaanan muna ang pagdadasal ng 5 araw sa 3:00 na madaling araw para magkabisa nun. Makinig kayo maigi. Ay kung maaari, isulat nyo ito. Cruz de Dios isalbame egusum. O hindi naman kaya, Jesus na ipinako sa krus, ipagtanggol niyo ako sa masasama. 5 beses ang pagsangbit. Sana'y malinaw yon. Ito nga't ayon sa kinakailangang gawin bago magkabisa, magdadasal sa loob ng 5 araw sa 3:00 na madaling araw gagawin. Karaniwang Ave Maria tama namin lang. Tapusin ang buong rosaryo. Walang ano-anong tumango si Simon. Nagpasalamat at kaagad umuwi. Ang kabuang konsepto ay nalaman na ni Simon na sa estado pa ng pagkayanggaw ang kapatid. Wala sa katinuan at kinakailangan niyang maisalba ito sa lalong madaling panahon. Nang makarating sa bahay, sinimulan niya kaagad ang unang dasal sa madaling araw. Tahimik lamang na nasa kusina ang binata. Nakaupo sa may mahabang upuang kawayan at nakayuko sa lamesa. Naroroon kasi ang altar na katapat nun. Bali itong bahay nila ay nahahati sa 3 silid. Sala, kusina at isang silid. May beranda pero lagayan naman ito ng lambat. Tapos ang palikuran nila ay nasa likod. Katabi noon ang abuhan at bubungad yon sa pinto sa likod ng bahay. Kinabukasan, sila pa rin ni Arthur ang magkasama. Gumaling na ang tatay sa karamdaman nito pero ibinigay sa mga anak ang pananagat. Masisipag at talagang maraming nahuhuli. Ang ginagawa na lamang noon ng kanilang tatay Dado ay ang pagkumpuni sa isa pa nilang bangka. Ito yung pinakaunang bangka na nasira ang katig at tuwang. Sinabi ni Simon kay Arthur ang mga plano niya. Inamin niya rin na may natuklasan siyang karunungan kay Mang Tarko. Itong si Arthur na isumama sakaling kukunin nila si Marina. Hindi pumayag si Simon. Pero dahil nga sa paulit-ulit na pangungulit, wala din itong nagawa. Kapag papauwi na noon ang dalawa galing sa panglalambat, ay hinahagilap muna nila si Marina. Pinupuntahan pa nga umano ang pinagtataguan kahit gabi na. Nagbabago-bago umano ang mga bakas. Halatang naroroon pa rin si Marina pero hindi nga lang nila naaaktuhan. Sa isip-isip ni Simon baka umaalis ito kapag paparating sila. Hanggang sa natapos umano ng binata ang 5 sunod-sunod na pagdadasal. Dito na napagdesisyonan ni Simon hagilapin ng kapatid. Umaga daw yon. Pagkatapos lamang ng huling dasal ay hindi na natulog si Simon. Pagkos ay inantay niyang sumilang ang araw. Tapos pagkagising ni Arthur ay sinabihan niya ito nang aalis sila mamaya. Magpaalam lang sa mga magulang para hindi ito mag-alala. Siyempre, dahil sa may kamulatan na at malawak ang saklaw, magaling na rin magsinungaling. Ang dinahilan ba naman nila noon mga kagiliw? Manglilimas ng alimango doon mismo malapit sa palaisdaan. Gawa ng pinaawasan daw ang isa sa mga fish pond o hinarvest. Tapos itong may-ari ay nais na ipalinis kagad ang palaisdaang yon. Alisin ang mga isdang natira at syempre, may alimango na rin nun. Alam ng tatay Dado ito kung kaya pumayag siya, pero lingid sa kaalaman ng mga magulang na hahanapin pala noon ng dalawa si Marina. Ang problema nga lang, kapag umuwi sila, gawa ng kapag walang dalang na limas ay paniguradong babaluti ng pagtataka mga magulang. Saka na lamang daw isipin ng pag-uwi, sabi ni Simon. Malapit naman daw sa ilog ang pupunta nila at baka makatsamba ng alimango. Maligo na lang daw sila ng putik. Bitbit noon ni Simon ang kakasibol na dahon ng niyog. Iisa lang. Habang daladala ito ay nagsasangbit na siya ng dasal. Alam na ni Arthur ito kung kaya naman sumasabay na rin siya ng pagsambit sa orasyon kahit walang preparasyon ng 5 araw. Nang makarating sila doon malapit sa ilog, dito ay nakiramdam ang dalawa. Angat ng bahagya ang araw. Ramdam na rin nila noon ang init pero wala.
Walang reaksyon ng dahon ng niyog. Ultimong doon sa pahingahan ni Marina. Wala ding nangyayari.